akong nagising dahil sa pangangatok ni Tita Melvis sa akin. Wala pang 7:00 ay pinabababa na ako nito para kami ay mag-almusal. Nagilamos at nag-toothbrush lang ako bago bumaba. Pagbaba ko ay sakto naman na nagkukumahog sa paglabas si Jepoy. Ano nangyari sa'yo? Malilate na ako, Ate Grace. Bye! Para itong si The Flash sa bilis dahil nakalabas na agad ito ng bahay. May service din naman ito papuntang school kaya hindi ito mahirapan sa pagsakay. Pagpasok ko ng kusina ay nagbubunga nga si Tita Melvie. Uubusin na talaga ako ng dugo kay Jepoy. Padabog na napaupo si Tita Melvie. Good morning. Pagbati ko para mawala ang init ng ulo ni Tita Melvie. Si Tita Robert naman ay tahimik lang habang nagkakape. Nag-angat ito ng tingin nang makita ako. Oh, Grace, maupo ka na dito. Maaga pa naman ang dating ni Attorney Shofe ngayon. Salita ni Tito Robert. Okay po. Tahimik akong kumakain. Sa katunayan niyan ay tahimik na tao talaga ako at mahiyain. Kaya walang alam ang tito at tita ko sa mga ginagawa ko sa bahay kasama ng mga kaibigan ko. Panatag naman din itong si Tito Robert dahil may tiwala siya sa mga ito. Nung unang lumipat ako sa bahay ni Mika, ay parang member ng NBI pa itong si Tito sa mga katanungan kung maayos at ligtas ba akong maninirahan. Pumanatag lang ito nang malaman niyang legit na taga-NBI si Mika. Kapag naalala ko ang mga iyon ay nahihiya na lang ako. Mabuti na lang ay matalino at magaling sumagot itong si Mika. Kaya pwede na itong kumandidatong leader ng bansang Pilipinas. Kontrip niya lang. Natapos kami sa aming agahan at ako na nagpresentang maghugas ng aming pinagkainan. Pagkatapos ko maghugas ay nag-vibrate ang phone ko. Sa group chat namin iyon sa messenger kasama mga staff ko. Si Anna nag-message. Good morning, Miss Grace. Ask ko lang po kung makakapasok po ba kayo today? I replied. Good morning, Anna. Unfortunately, hindi pa ako makakauwi. Sad emoji. May kailangan pa akong tapusin today. I'll try to go back tomorrow. Nag-send pa ako ng isang message. How's your store? Still smooth? Nag-reply ito. So far, so good pa po, Miss Grace. Kahapon nga po ipanay ang tanong ni Miss Carol sa iyo. Na-miss ka ata? Insert love emoji. Napangiti na lang ako. Ganoon talaga itong loyal customer namin. Kapag wala ako sa store ko ay panay ang tanong at hanap sa akin. Iisipin kong lalaki itong si Miss Carol, pero babae ito at may pagkamaarte pa nga kung magsalita. Sabihin mo na lang na nagbakasyon at mag-aasawa na. Char. Insert 3 laughing emoji. Mabilis pa sa 4:00 na nag-reply si Anna. I got you, Miss Grace. Binitawan ko na ang cellphone ko at hindi na nag-reply. Naupo ako sa single chair at humarap sa malaking aquarium para pakainin ng mga isda. Nakakatuwa itong mga alaga ni Jepoy. Mahilig kasi ito sa mga pets. Siya ang nagmamanage sa pag-aalaga ng isda, ibon, magkakapartner na rabbit at hamster. May aso din ito na sobrang malalaki pa naman na kapag tumayo ay mas malaki pa sa akin. Pero nakakulong ang 2 aso na sila Captain at Duke. Hindi naman mahilig si Tita Melvis sa mga hayop pero kapag wala si Jepoy ay si Tita nag-aalaga. Si Tita Robert naman ay napamahal na lang din dahil sa hilig ni Jepoy. Samantalang ako noon hanggang ngayon ay puro kaartehan lang. Nung nag-college ako ay nahilig ako sa cosmetics, skincare at sa mga kasuotan. Kaya ang kwarto ko ay aesthetic dahil gusto ko ay maganda, malinis at komportable. Ang akala ko nga ay ako lang ang ganoon. Yun pala ay hindi dahil nauuso na rin pala sa internet ang pagandahan at aesthetic na kwarto. Nakaka-inspire din naman ang tumambay sa homebodies sa isang Facebook group. Napalingon ako kay Tito Robert nang maglakad ito na halos patakbong palabas ng bahay. Dumating na ata sa Attorney Shofe. Biglang sulpot ni Tita Melvie habang may hawak na pamunas sa kamay. Nagpagpag ako ng kamay at umayos sa pagkakaupo. Hindi nga nagtagal ay may naririnig na ako sa labas ng bahay. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan at pumasok si Tito Robert. Kasunod dito si Attorney Ken. In fairness, ang gwapo at looking fresh ito. Ang bango-bango na sumabay ang amoy sa malakas na buga ng wall fan. Good morning, Miss Grace. Good morning, Madam. Yumuko pa si Attorney Ken at napahawak pa ang isang kamay sa kanyang dibdib bilang paggalang. Wow, ganito ba talaga ang mga Chinese? Napaka-gentleman naman. Gwapo na nga at super humble pa. Good morning din, Mr. Attorney Ken. Ngiti-ngiti naman na wika ni Tita Melvie. Good morning din. Nakangiti ko sa binatang abogado. Pinaupo
Tinako naman agad ni Tito Robert sa Attorney Ken at pumasok sa kusina si Tita Melby para kumuha ng makakain ng bisita. Si Tito Robert naman ay naupo sa mahabang sofa na nasa gitna para itong hari para manghusga sa nasasakdal. First of all, thank you Mr. Diaz for allowing me once again in your home. Nagkibit balikat si Tito Robert. Small things. Sinalipan ako ni Attorney Ken. Ang gwapo talaga nito pero hindi ako na-attract sa kanya. Miss Grace, kamusta na po? What's your thoughts about your biological father? Do you have a question? Suggestions? Or anything? Just feel free to ask me and I'll do my best to answer. Tumango ako ng dahan-dahan at napadekwatro. Nabasa ko na ang sulat ni Mr. Watangjung. Hindi ko inaasahan na meron na pala siyang sakit at hindi na magtatagal sa mundong ito. Salubong ang kilay ni Tito Robert habang nakatingin sa akin. Wala akong nakuhang ibang reaksyon na sa tingin ko ay alam na nito. Kahit hindi man sabihin ng buo sa sulat ay alam kong magulo at komplikado ang naging buhay niya. Hindi naman ako masamang tao para hindi makaramdam ng awa kay Mr. Watangjung. At kahit masama ang loob ko sa kanya, simula ng bata pa ako ay kahit paano ay napawi ang galit ko sa kanya. Seryoso ding nakatingin sa akin ang binatang abogado. Pero hindi naman agad nawawala ang sama ng loob ko sa kanya. Hindi ko pa siya nakikilala na lubusan at wala pa akong idea kung ano na ba talaga ang kalagayan niya noon bago pa siya nagkasakit ngayon. Napatingin ako sa malinis na tiles at bumuntong hininga. So that means, do you agree to come with me to China? Attorney Ken asked. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Nagdadalawang isip ako kung ano bang isasagot kong tama. Lumabas na Tita Melby na may bit-bit na tsaa at pancake para iyon kay Attorney Ken. Umalis din naman si Tita matapos sumailapag sa harapan ng abogado ang pagkain. Pag-isipan mo ito ng maayos, Grace. Dahil kapag sumagot ka ng oo, ay hindi kita pipigilan at makakaalis kayo ni Attorney Chaufeng. Kapag sumagot ka naman ng hindi, ay hindi na magpapakita itong nasa harapan mo ngayon kahit na kailan. Kaya, sumagot ka na ginagamit ang isip dahil mahalaga ang bawat oras. Mariin na bitaw na salita ni Tito Robert. Parang nalunok ko tuloy ang dila ko sa sinabing iyon ni Tito Robert na may pagkastrikto. Napakamot tuloy ako sa likod ng aking kanang tenga. I'll give you time to think about it, Grace. Panguutos ni Tito Robert at humarap kay Attorney Ken. Just take a sip of your tea, Mr. Chaufeng. Tumango naman ang abogado at tumigop ng mainit na tsaa. Maya-maya pa ay nag-uusap na ang dalawang lalaki sa kanilang fields sa buhay habang ako naman ay parang lumilipad ang utak. Nakakatakot naman kasi itong si Tito Robert. Kung oo, dapat lang dahil kahit paano itatay ko pa rin si Watangjung. Bilang na rin ang kanyang mga araw at hindi na magtatagal sa mundong ito. Hindi naman ako naghahabol sa kung ano ang pinamana lang nito kaya ako pupunta sa bansang China. Kahit maliit lang ang coffee shop ko at nagsisimula pa lang ako sa negosyo ko ay masasabi kong hindi na ako naghihirap sa buhay. At kung hindi naman ay parang napakasama ko namang anak kong ganoon. Kahit paano ay nagmahalan silang dalawa ni Mommy Jam ko at ako ang kanilang bunga. Hinanap niya ako ng matagal na panahon at nang matuntun ay pinadala niya si Attorney Ken kaya ito nandirito. Kahit na masama ang loob ko sa kanya ng napakahabang panahon ay napawi iyon ng konti dahil sa sulat nito. Pero nagdadalawang isip ako, paano kung hindi naman pala totoo at scam lang ang lahat? Uso pa naman ang ganoong sistema. Pero bakit hindi naman nag-aalinlangan si Tito Robert sa kanyang kausap ngayon? Alam kong bago niya iparating sa akin ang ganitong bagay ay mas nauna na nitong malaman ang lahat. Ayoko namang iwan ang mahal ko si Lester. Hindi pwedeng hindi ko ito makikita. Paano na ang puso ko? Paano na ang kaluluwa ko? Napabuntong hininga ako. Nag-uusap pa rin ang dalawa at binigyan talaga ako ng oras para magmuni-muni. Nagulantang ako sa pag-vibrate ng cellphone ko na nasa aking bulsa sa may kanang dibdib. Sa tanya iyon, kaya mabilis kong binuksan ang message nito. Uy, be, shocking ang nasagap kong chismis today. Huwag ka sanang ma-broken hearted Hindi ko pa man alam ang tinutukoy ni Tanya ay agad na kumirot ang puso ko. Kahit hindi pa nito sabihin ay alam kong ang boss nitong si Dr. Lester ang tinutukoy nito. Agad ako napasamangot. Ano naman yun? Wala pang 1 minuto ay nag-reply si Tanya na may kasama pang 3 pictures. Ayon sa nasagap kong chismis dito, si Dr. Lester ay malapit na daw ikasal. May nakita silang sikat na celebrity female na kasama ni boss papunta sa kanyang office. And take note, ayan ang evidence. Kayanin mo sana be, or much better move on ka na lang.
Kahit parang winasak ang puso ko sa nabasa kong message ng aking kaibigan, ay dali-dali kong tiningnan ang naka-attach na picture. Napaawang alabi ko sa nakita. Ang pinakamamahal kong lalaki na sumulat sa pulpa ay may kayakap ng babae at kahalikan. Ang isang larawan ay nagtatawanan sila habang naglalakad. Ang isa naman ay nagbubulungan papasok sa loob ng office ni Lester. At tama nga, isang sikat na artista at modelo ang babaeng iyon na si Trisha Javier. Hindi naman ako fan ng mga local celebrities pero kilala ko ito dahil napapadalas ito sa telebisyon at magazine. Bakit naman ganun ito? Nakakawala na ng pag-asa. Ang pinakamamahal kong lalaki. Sa ilang taon kong pagsunod at pagkumaling dito ay nagpaka-loyal ako kahit hindi ako nito pinapansin. Kahibangan man pero mahal na mahal ko si Lester Zimmerman. Kahit lantaran ng pagiging babaero nito ay hindi pa rin ako nito magawang tingnan bilang babae. Kung minsan nga nangarap na rin ako kahit maging isa na lang sa babae nito, mapansin lang nito. Ang kaso wala naman din akong lakas ng loob para gumawa ng hakbang. Kahit magpunta kami sa mansyon ni Mika ay nakikita ko sa Lester ay para lang akong hangin na dinadaan-daanan nito. Pero kahit ganoon ay mahal ko pa rin ito. Iba ang impact nito sa akin. Kahit minsan nakakapiko na rin ang pang-aasar ng mga kaibigan ko sa akin, lalong-lalo na si Lian na minsan ay gusto ko na lang ding makipagsabunutan dahil nakakaiyak din minsan ang pang-aasar nito sa akin. Hindi na nga ako pinapansin ng mahal kong si Lester ay kinakawawa pa ako. Nag-message muli si Tanya. Ano be? Okay ka lang? Hayaan mo lang yung crush mo. Maghanap ka na lang ng iba. Sa ganda mong iyan, ang daming nagkakandara pa sa'yo. Malay mo, ang isa doon ay destiny mo. Matagal bago ako nag-reply kay Tanya. Bigla ay parang gustong pumatak ng luha ko. Kaya isang emoji na umiiyak na lang ang isinend ko sa kanya. Wala naman ako ibang masabi dahil nasasaktan ako. Nakikinig ka ba, Grace? Agad ako napalingon kay Tito Robert na parehas silang dalawa ni Attorney Ken na nakatingin sa akin. Napabalik tuloy ang luha ko na gusto nang pumatak. Ano po? Sabi ko ay nakapag-isip-isip ka na ba ng isasagot mo? Huwag mo pinaghihintay si Attorney Chauvin dahil mahalagang bawat oras dito. Napakagatlabi ako. Tumunog muli ang cellphone ko at si Tanya ang nag-reply. Kung ako sa'yo, mag-out of town ka muna. Mamasyal, mag-shopping or magpakabisa sa live para mabilis mong makalimutan itong babaero kong boss. Grabe lang, parang hindi kapatid ng kaibigan natin si Mika. Grace. Napaangat ako ng tingin kay Tito Robert. Halo-halo na ang nararamdaman ko ngayon. What's your decision, Miss Grace? Tanong ni Attorney Ken sa akin. Nangingilid muli ang luha ko pero pinipilit kong huwag umiyak sa harap ng dalawang lalaki na nasa harapan ko ngayon. Opo. I agree. Ilang segundong napaawang alabi ni Tito Robert bago ito nagsalita. Okay, good. Pagtango ni Tito Robert. Thank you, Miss Grace. Lumiwanag ang mukha ni Attorney Ken. Ako naman ay hindi na nag-reply sa huling message ni Tanya. Para saan pa? Nasasaktan na nga ako. Siguro nga kailangan ko munang harapin ang totoong buhay ko kaysa ang mabaliw sa kakapangarap kay Lester na hindi pala ako magawang lingunin. Kung sasama siguro ako kay Attorney Ken ay baka doon na ang simula ng pag-move on ko. Dahil hanggat hindi ako lumalabas sa comfort zone ko ay may stuck lang ang utak at puso ko kay Lester na walang ibang ginawa kundi ang sakta ng puso ko nang hindi nito nalalaman. Starting today, I will begin preparing all the documents. The only thing you need to do is accompany me, Grace, because it won't take long. We will be heading to China to meet your father. Dahan-dahan akong tumango. Okay. May ilan pang sinabi si Attorney Ken na ilang mahalagang bagay. Hindi rin naman nagtagal ay umalis na ito. Dahil sa araw ng bukas ay luluwas na muli kami ng Maynila upang simulan ang ilang paghahanda para sa pag-alis namin papuntang China. Maraming payo ang ibinigay ni Tito Robert sa akin na dapat ay maging matalino ako sa lugar na aking patutunguhan. Malaking tuwala nito kay Attorney Ken Chauvin. Nakahiga ako ngayon sa aking kama at tulala na nakatingin sa kisame na may maliit na chandelier. Uisit ka talaga. Palagi mo nila ako pinapaiyak. Hinayaan ko lang na dumaloy ang luha ko sa aking pisngi, pabagsak sa aking tenga. Masakit at nakakasama ng loob ang pagmamahal ko kay Lester na ilang taon kong inalagaan. Pero wala naman ako magagawa kahit na umiyak ako ng dugo kung nakahanap na ito ng kanyang duwan. Sa gwapo nitong taglay ay marami naman talaga ang nababaliw sa kanya at isa na ako doon. Malayo din naman ako sa mga babae nitong magaganda na ay ubod pa ng mga sexy. At itong latest,
Isang sikat na tao pa, kaya wala na talaga akong pag-asa. Siguro nga hanggang ganito na lang ang pag-ibig ko sa kanya, dahil kumpara kami sa isa't isa ay matagal na sana na naging kami. Pero hindi naman, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nasasaktan. Pero heto ako, parang tanga. Kawawa na naman ako. Baka sa lugar na pupuntahan ko ay makikilala ko ang magiging future partner ko. Siguro nga, wala man dito ay baka nasa ibang panig ng mundo. At si Attorney Ken, gwapo naman ito. Pero hindi ko naman alam kung may love life ba ito o wala. Hindi naman ako interesado pero siguro sa susunod na araw ay malalaman ko rin, lalo pa at siya ang magiging kasama ko patungong China at siya ang magiging guide ko. Ay buhay, kung nanahimik lang ang puso ko di sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Kinabukasan ay sunundo na rin ako ni Attorney Ken. Konti lang ang dala kong gamit dahil marami naman ako naiwan na gamit sa bahay ng aking mga kaibigan. At kailangan ko rin na mamili ng ilang kagamitan sa mall at sasamahan naman daw ako ni Attorney Ken. Habang nasa biyahe ay nag-uusap kaming dalawa. Nakasakay ako sa maganda nitong sasakyan. Gaano ka na ba katagal dito sa Pinas, Attorney? Hindi ba't wala ka naman masyadong kamag-anak dito? Tanong ko sa kanya. First, just call me Ken, Miss Grace. Para hindi naman nakakailang sa iyo. Sagot nito. Napaawang ang labi ko at tumango. Okay, Grace na lang din ang itawag mo sa akin para quits. Ngumiti ito ng napakagwapo at sumulyap sa akin dito sa likuran dahil hindi ako tumabi sa kanya sa front seat. Okay, Grace. Nito. Actually, my mother came from Davao. May ilang kamag-anak pa rin kaming naninirahan doon. At bago kita hinanap ay umuwi muna ako doon for only one day. I just visited my grandfather and relatives over there. Really? That's nice. Yeah. Then, my late father was a Chinese. Lumaki ako doon until I graduated high school. Then, I flew out to Canada to study law. Wow, ang galing at talino mo pala. Congrats. He slightly laughed. Not really. I just studied really hard for my dreams. Humble ka pa. Mabuti na lang at gwapo ka. Bagay naman sa'yo. Napangiti ako nang makita ko itong napakamot sa kanyang ulo. Sa panahon ng aming biyahe ay puro pag-uusap na dalawa lamang ang ginawa namin ni Ken. Ang gaan niyang kausap at matalino ito. Sa dami kong katanungan ay mabilis at diretso itong nasasagot nito. Ang galing ng taong ito. Ang dami pang alam sa mga bagay-bagay. Kung araw-araw ko siguro ito makakasama ay tatalino din ako. Kung ganito lang sana si Lester sa akin, siguro ay nasa heaven na ako. Pero hindi. Bukod sa hindi na nga ako magawang pansinin ay puro luha pa ang natamo ko sa kanya. Hindi kagaya nitong si Ken ay napakalayo sa pagkatao ni Lester. Hindi ko dapat na ipinagkukumpara ang taong ito na may mabuting puso kay Lester na puro pananakit lang sa puso ang natatamo. Ilang oras kami nagbiyahe at hindi nagtagal ay nakarating kami sa isang law firm. May kilala itong kapwa nito abogado na si Mr. De Guzman. Nag-opisina saglit si Ken at ilang mga katanungan tungkol sa akin ang kanyang ginagawa sa harap ng kanyang laptop. May notaryo pa ang mga iyon. Sinunod ko na lang ang mga kailangan nito. Nakikita ko nga kung gaano kaseryoso sa trabaho si Ken. Hindi naman kami nagtagal ay umalis na kami sa law firm ng kanyang kaibigan. Kumain kami sa labas at talagang si Ken pa mismo ang nagbayad sa mamahaling restaurant na aming pinagkainan. At sabi nito baka ilang araw lang din ay aalis na rin kami ng bansa. Kaya hindi natapos ang araw na ito na hindi niya ako sinamahan papuntang mall. Ang galing at nakakatuwa dahil tinutulungan pa ako nito na pumili ng malaki maleta. Ilang mga damit at gamit na akin dadalhin sa ibang bansa. Ang gwapo naman po ng boyfriend mo, ma'am. Bagay na bagay po kayong dalawa. Parehas na singkit. Madaldal na salita ng cashier dito sa counter. Alanganin akong napangawi. Hindi ko po siya boyfriend. Sagot ko. Mulagat naman ang mata ng cashier na mukhang etosera. Ay, sayang. Pero baka manliligaw mo, ma'am. Naku, kapag ikaw niligawan yan, sagutin mo agad. Bihira lang ang ganyan kagwapong lalaki. Gentleman na ngay, super handsome pa. Kinikilig na salita ng babae. Napatingin ako kay Ken na nakaabang lang sa akin. Nang tumingin ito sa akin ay ngumiti ito kaya nginitian ko na lang din. Kahit gwapo ito ay wala akong ibang maramdaman. Dumb idiot!
Marasa ko napalingon sa aking likuran nang may marinig na pamilyar na boses na malakas na nagmura at mukhang may galit sa mundo. Napakunot-no ako sa isang lalaking malaki ang katawan na naglalakad palayo sa akin. Parang pamilyar ito sa akin, pero ayaw ko naman na isipin na siya iyon dahil kahit kailan ay never naman itong nagparamdam sa akin. Grabe namang magmura iyon. Mahinang salita ng cashier at busangot na napatingin sa lalaking naglalakad palayo. Napailing na lang ako. Kailangan na matapos itong pamimili namin dahil dadaanan pa namin ang coffee shop ko bago iyon magsara. Hindi pa naman nila alam na susulpot ako sa pwesto ko. Let's go. Nakatingin pa si Ken habang bit-bit ang pinamili ko. Okay. Hindi na ako nakatanggi ng kunin ito sa akin ang pinamili ko. Pagsakay namin ng sasakyan ay minahagip akong pamilyar na sasakyan na mabilis na dumaan sa aming harapan. Is there something wrong? Pagtataka ni Ken sa akin. Ha? Wala naman. Tara na para maabutan pa natin ang store ko. Sure. Agad din naman itong pinaandar ang sasakyan. Muli ay masaya kami nagkukwentuhang dalawa ni Ken. May sense of humor kasi itong kausap bukod sa ang ganda nitong magsalita. Eksaktong pagdating namin ay naglagay ng close sign si Marina, aking staff na working student. Sabay na kami naglakad ni Ken. Hello, good evening. Masaya akong pagbati sa tatlong staff ko na ngayon ay busy na sa paglilinis. Habang si Ana naman ay nasa counter. Hello po, Miss Grace. Good evening po, Miss Grace. Hi, Miss Grace. Hello po, Mr. Pogi. Pagpapakyut ni Ferry kay Ken. Hello, good evening. Pinagdikit pa ni Ken ang kanyang dalawang palad na para magdadasal at yumuko sa tatlong staff ko. Mamiti pa ito sa kanila. Natulala naman ang dalawang babae na si Ana at Marie habang si Ferry naman na binabae ay umakting na hinihimatay pero kumapit sa table. Diyos ko Lord, pwede na akong mahategi. Nagtawanan kami sa kaartihan ni Ferry habang si Ken naman ay napapangiti na lang. He is Attorney Ken Chauvin, my friend. Pagpapakilala ko sa kasama kong abogado. Dali-dali naman na nakipagkamay ang dalawang babae na mukhang kinikilig pa. Masaya naman si Ken, habang si Ferry naman ay nakakatawa. Mabuti na lang at marunong si Ken at sinasakyan na lang ang kakulitan nito. I like your coffee shop. Even it's small, but full of life. Thank you. Nakangiti kong ani kay Ken. Hindi naman kami nagtagal dahil kaya ako nagsadya na dumaan ay para sabihin sa tatlong kasama ko na ako ay aalis papuntang China. Sinabi ko lang na may importante akong gagawin. Hindi ko na masyado dinetalye ang lahat. Nalungkot ang mga ito pero nangako naman akong palagi ko silang kukumustahin. Nabanggit ko rin na once a week ay pupunta ang Tito Robert o Tita Melvie ko para bisitahin ang coffee shop. Miss Grace, kahit isang gwapong Chinoy lang napasalubong ha. Umarteng nagpupunas pa ng luha si Ferry kahit wala naman. Nagtawanan na lang kami sa kakulitan nito. May pasalubong kayo sa akin. Kayo pa ba ay makakalimutan ko? But I can promise kung may gwapo ko madadala. Natatawa kong sagot. Kung wala Miss Grace, edi yung katabi mo na lang if available pa siya. Malakas na sinuko sa tiyan ni Ana si Ferry. Kaga ka talaga bakla. Hingit ka lang. Mataray na hasik ni Ferry. Natatawa na lang ako sa kakulitan ng mga ito. Mabuti na lang at game sa tawanan nito si Ken na marunong makihalubilo. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe nang may isang kaserong bumangga sa likod ng aming sinasakyan. Oh my gosh! Gulat na ani ko sa pagkakaupo. Are you okay, Miss Grace? May halong pag-aalala na tanong ni Ken sa akin. Yes. Tumango ako. Bumagal sa pagtakbo ng minamaneho si Ken at parehas kaming napatingin sa lumagpas na sasakyan sa aming harapan. Kagong yun na. Pwede natin siya kasuhan. Inis, naani ko sa sasakyan na mukhang baliw ata ang driver noon. Hayaan na natin siya. Basta walang nangyari sa ating dalawa na masama. Huwag na lang niyang gagawin sa iba at baka makahanap siya ng katapat. Salita ni Ken. Ang bait mo naman, lawyer. Kung ako niyan, diretso kulong na agad yan. Umiling lang ito at pinatakbo na ng sapat ang kotse nito. Hindi naman tayo magtatagal sa lugar na ito kaya wala na akong panahon para sa ganyan. It's a small matter that we should focus on our life goals. Hindi na ako nagsalita sa sinabi nito. Abogado ito at mahilig mga tuwiran. Pero mukhang hindi rin ito pumapato sa isang bagay na hindi nito ikauunlad. Which is tama lang naman. Ang galing talaga ng taong ito. Hanga na ako sobra. Tatalino talaga nga siguro ako kapag lagi ko itong kasama.
Pagdating sa tapat ng aming bahay ay naunang bumaba ng sasakyan si Ken at pinagbuksan ako nito. Napaka-gentleman talaga nito. Ibinaba din nito ang mga pinamili ko. Pasado 9 na ng gabi. Gusto mo bang magkape muna ngayon? Bago umuwi? Alok ko kay Ken. Umiling ito. No, but thanks. Maybe tomorrow you can offer me that. Tumawa ako ng mahina. Ikaw ang bahala. Salamat sa'yo. Ingat ka. Yeah, thanks. Hindi pa man ito nakakatalikod nang may isang malakas na ilaw ng motor ang tumama sa amin. Mabilis itong nag-park sa bakanteng lote. Si Mika iyon. Mabilis na bumaba ng motor si Mika at hinubad ang suot na helmet. Salubong ang kilay ni Mika habang palapit sa amin ni Ken. Nakatingin ito sa aking katabi. Hi Mika! Nakangiti kong ani. Tumango ito sa akin. Siya pala si Attorney Ken. Ken, my friend Mika. Pagpapakilala ko sa dalawa. Nagkamay naman ang dalawa at nagbatian. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na rin ang abogado at pumasok na ito sa kanyang sasakyan. Parehas kaming dalawa ni Mika na pinanood ito hanggang sa ito ay mawala na sa aming paningin. Tinulungan ako ni Mika na buhatin ang mga pinamili ko. Wala si Aryan sa kanyang favorite place. Baka nag-day off at nagpahinga muna sa pagsusulat ng kanyang gawang love story. Nang makarating kami sa kwarto ko ay hindi umalis si Mika. Alam ko na ang kasunod. What's that mean? Nguso nito sa malalaking maleta at ilang gamit na pinamili ko. Pupunta muna akong China. What? Are you serious? Gulat na tanong nito. Tumango ako. Oo, wala din naman akong pag-asa dyan sa kuya mo. Mas okay na siguro tumira sa ibang bansa. Sagot ko. Nag-iba ang itsura ni Mika. Mukhang hindi nagustuhan ang pinagsasasabi ko. Joke lang. Sabay nag-peace sign ako. Namawang tuloy si Mika sa akin na parabang nanay ko siya. Sabihin mo bilis habang may time akong makinig. Mapag-utos na nito sa akin. Itong si Mika talaga, mapapasabi ka talaga ng mga totoong pangyayari dahil may tiwala ako sa kanya. Kaya isinalaysay ko ang lahat sa aking kaibigan. Ganoon na rin ang tungkol kay Ken. Maraming katanungan ito sa Mika kaya may tiwala naman ako na ipinakita sa kanya ang malaking envelope na ibinigay sa akin ni Ken nung una naming pagkikita. Tahimik lang ang kaibigan ko pero alam kong pinag-aaralan na nito lahat ng nasa sulat. Hihilumin ko mga ito at kailangan ko lang ng ilang detalye para alam kong nasa safe ang pupuntahan mo, Grace. Kinuha nito ang envelope. Tumango ako sa aking kaibigan. Okay, may tuwala naman ako sa iyo, Mika. Ngiti ko sa kanya. Taga-NBI ito kaya super ang pagtitiwala ko sa kanya. Magpahinga ka na at bukas ay mag-uusap tayo bago ka pasunduin ni Attorney Ken Schaufeng. Tumango ako at nagpaalam na rin ito sa akin. Nang umalis na si Mika sa aking kwarto ay saka ako nagtungo sa banyo para makapag-shower. Hindi naman nagtagal ay natapos din ako. Nakasuot lang ako ng sexy nighties kahit wala naman akong jowa na papakitaan. Wala lang, trip ko lang. Inayos ko maleta. Ilang araw na lang din kasi aalis na kami ni Ken. Kaya ngayon pa lang ay naghahanda na ako ng mga dadalhin ko. Ang sabi ni Ken ay wag na daw ako magdala ng sobrang daming damit. Dahil pwede naman daw kaming mamili doon para makapasyal din naman ako. Kaso, ang pangit naman. Kung pupunta ako ng China para gumala at hindi para pagtuunan ng pansin ang biological father ko. Ay, bahala na nga sa Batman. Pinili ko na lang ang ilang magagandang damit. Malamig daw ang lugar na iyon kahit walang snow kaya kailangan ko ng maraming jacket na makakapal. Nang matapos ay nahiga na rin ako. Hindi pa ako dinadalaw ng antok. Nag-message na lang ako kay Tito Robert ko na nakauwi na ako ng ligtas. Habang nag-scroll ng newsfeed ko sa Facebook ay may isang news page ang lumabas. Napatigil ako at parang sinuntok ng kamao ni Pacquiao ang puso ko nang makita ko sa Lester na kasamang famous celebrity na si Trisha Javier na naman na nasa beach. Hindi ko na naman napigilan ang hindi umiyak. Nanggiyak ka talaga. Pinapayak mo na naman ako. Kahit nasasaktan ay inisa-isa ko pa ang bawat pictures na sobrang sweet ng dalawa. Mas lalong sumakit ang puso ko sa maraming comment na natutuwa sa dalawa. Couple of the year. Congratulations! Sobrang bagay silang dalawa. Meant to be. Huwag sana kayo maghiwalay forever. Dr. Lester for Tricia, for the win. May mga Pons Club na pala ang dalawa nang hindi ko man lang alam. Sobrang sakit. Langya lang. Aalis na nga lang ako ng bansa may pabaon pa bang sugat sa puso ko?
Hindi ko na kaya pang magbasa ng ilang comment, kaya ibinaba ko na ang hawak na cellphone. Nakakapagod din pala ang ganito. Puro luha at sakit na lang ang nararamdaman ko sa pagmamahal ko kay Lester. Hindi naman ako masamang tao, kahit makasalanan na hindi ko naman deserve ang ganitong klaseng sakit. Hindi ko alam kung bakit mahal na mahal ko si Lester. Kahit puro sakit sa puso lang, ang nahihita ko sa kanya ay mahal ko pa rin. Kailangan ko na nga sigurong tanggapin na walang kami. Walang pag-asa na maging kami. Ako lang naman itong nangangarap ng gising. Ipinapangako ko sa sarili ko na sa mula pagdating ko ng China, ay hindi na kita mamahalin pa. Sa pagbalik ko ay bagong Chris Jung na ang magbabalik. Hindi na kita mamahalin at ang lahat ng sakit na ito ay tatawanan ko na lang. Para akong hibang na nagsasalita habang lumuluha. Walang nakakaalam na ganito katindi ang sakit na nararamdaman ko kay Lester. Kahit pa sabihin ng mga kaibigan ko na huwag kong iyakan ang babaerong doktor na iyon, ay hindi nila alam kung paano ako lumuha. Walang kaalam-alam ang kamag-anak ko sa mga ganitong bagay. Sinusolo ko lang ang ganitong sakit. Kahit ako ay ayoko ng ganito, pero ano ba magagawa ko? Sa tagal ng pagmamahal ko kay Lester, hindi pa rin sanay ang puso ko na hindi magselos at masaktan sa mga babae nito. Ayaw naman tumigil ng puso ko na mahalin ito. Hindi ko rin kayang magmahal ng iba. Napaka-unfair man sa akin pero dapat na talaga akong magbago. Hindi na ito tama. Hindi na ito healthy para sa akin. Nakakaubos ng lakas at nakaka-drain ng utak ang ganitong pakiramdam.